Breaking news sa katatapos na laban ni Jake Paul versus Anthony Joshua. Knockout ang inabot ni Jake Paul sa round 6. Wala namang magandang ginawa si Jake Paul mga boss dahil tumakbo lang sa ring. Halos hindi na siya bumibitaw ng suntok pero may nakakalusot pa rin na patama niya kay Anthony Joshua. Lagi nang natutumba si Jake Paul dahil napapagod na. Dahil paulit-ulit niya itong ginagawa, winawarningan na siya ng referee. Pinagpahinga pa ng referee sa round 4. Kung baga, delaying tactic na ang ginagawa ni Jake Paul. Pagdating ng round 5, ginagawa pa rin ni Jake Paul yung laging dumadapa. Delaying tactic kasi yung ganitong estilo mga boss. Kaya binilangan siya ng referee dahil lagi niyang ginagawa na bumabagsak na. Pangalawang bagsak niya sa round 5, nakitang may kumunektang suntok pero hindi pa ito yung pinakasolid. Bumagsak lang talaga si Jake Paul dahil na rin sa pagod at impact ng suntok. Pagdating ng round 6, yung unang bagsak niya sa round 6, tinatamaan na siya ng Anthony Joshua pero nakatayo pa si Jake Paul. Hindi na pinatagal ni Joshua ang laban dahil binanatan na talaga ng malakas si Jake Paul. Yung suntok na ginamit ni Anthony Joshua laban kay Francis Ngannou, jab sa katawan sabay overhand right, ito rin ang ginamit niya kay Jake Paul. Nag-jab muna sa ibaba sabay overhand right. Tumama ng solid sa panga ni Jake Paul at bumagsak. Ito yung pinaka-solid na patama kay Jake Paul, kaya hindi na siya nakarecover. Kaya dalawang beses bumagsak sa round 5, dalawang beses bumagsak sa round 6 at hindi na nakarecover. Yung mga nagsasabing scripted ang laban na ito mga boss, nasaan na? Naging maingat pa rin si Anthony Joshua dito kahit pwede na niyang tapusin agad ang laban. Pero syempre mahirap na, baka masingitan pa ng solid. Napakalayo talaga ng height advantage at laki. Kaya nga may division tayo sa boxing eh. Kapag yung maliit nilaban mo sa malaki, malaki talaga ang advantage. Samantala, panalo naman sa undercard si Anderson Silva via knockout sa round 2. Kilalang legendary si Anderson Silva sa UFC. Sa kanyang edad na 50, lumalaban pa rin sa boxing. Nakalaban niya ang dating UFC welterweight champion na si Tyron Woodley. Swabe ang ginawa ni Anderson Silva. Hinawakan muna ang paa bago bumitaw ng uppercut. Nagrogi agad si Tyron Woodley. Sinundan ni Silva ng hook, imbes na mag-cover ng muka si Tyron Woodley, tinaas niya ang kamay kaya naiwang open ang muka. Hindi na nakapalag si Tyron Woodley dahil grogi na hanggang bumagsak. Nakabangon pa si Tyron Woodley at tinuloy ng referee. Pero pinigilan na ito ng corner niya dahil grogi na si Woodley. Kaya panalo na by TKO si Anderson Silva sa edad na 50. Matatandaan na si Tyron Woodley tinumba na rin dati ni Jake Paul. Sa iba pang balita, Yummer Felix Marcial muntik na pala na hindi lumaban dahil sinabing delikado ang hand drop na ginamit sa SEA Games. Sa timbang daw nila na 80 kg, unsafe ang hand drop dahil maiksi lang. Kung baga, manipis lang ito para sa timbang nila. Pinakita din ni Marcial ang injury sa kanyang kamao dahil sa hand drop na ginamit. Lumaban na lang daw si Marcial dahil gusto talaga makuha ang gintong medalya sa SEA Games. Siya lang ang nag-iisang boksingero na nakasungkit ng gintong medalya para sa Pilipinas.